Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Nais po naming ibahagi ang pinakadakilang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Pakinggan natin ang kasaysayan ni Jesus. Ito ay mula sa pinakamagandang aklat, ang Biblia. Makikita natin sa pagsasadalang ito ang malaking impluwensya ng kanyang buhay sa mga tao, sapagkat ang kanyang mga sinasabi ay may kapangyarihan, layunin at kahulugan. Sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na manlilikha, nagpapatawad at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tagasunod. Ipinakita rin niya ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan, sakit at kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang simbolo at pangako ng pag-asa. Naging kahanga-hanga ang karpinterong ito mula sa Palestina dahil sa kanyang mga ginawa at itinuro sa mga tao. Ang simula ng kasaysayan ito ang lalong nagpaganda dito. Ito'y nagsimula sa isang sabsaban, malayo sa bahay ng mayayaman. Ngunit sa kabila nito, ang epekto ng kanyang buhay ay nadarama pa rin natin hanggang ngayon. 2,000 taon na ang nakararaan. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Ito ay ikalawang bahagi sa ika-4 na kabanata ng Ang Buhay ni Jesus. Kagalakan namin na kayo ay mapagpala sa special drama na ito na hatid sa inyo ng TWR Philippines. Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Madalas na nabibigla ang mga tao sa itinuturo at ginagawa ni Jesus. Minsan, habang naglalakad siya sa Capernaum, nakita niya si Mateo. Ito ang naniningil ng buwis sa mga taong dumaraan. 16, 17, 18, 19, 20, 20. Iyan lang po. Ano ito na lamang? Ha? Oo! Bandaraya! Sinungaling! Taksil! Dahil nandaraya sa mga kababayan ang mga maniningil ng buwis, na katulad ni Mateo, galit sa kanila ang mga Hudyo. Ngunit kinausap ni Jesus si Mateo. Sumunod ka. Opo, Panginoon. Magdamag na nanalangin si Jesus. Pagkatapos ay pumili siya ng 12 alagad. Nasasanayan niya sa pangangaral ng mabuting balita. Sa mga mangingisda ay pinili niya sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Pinili rin niya sina Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago ang anak ni Alfeo. Ganon din sina Simon ang makabayan, Judas na anak ni Santiago, at Judas Iscariote na siyang naging taksil. Lalong nakilala si Jesus at nag-alala ang mga pinuno ng relihiyon dahil sa kanyang itinuturo at sa pakikisama niya sa mga makasalanan. Ngunit mayroong ding naging interesadong makilala siya, tulad ni Simong Pariseo. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesyas? Kaya inanyayahan ni Simon si Jesus para magkapunan, upang malaman niya kung si Jesus nga ang Mesyas. Pagpunta doon, iniwan ni Jesus at ng mga alagad ang kanilang mga sandalyas sa labas ng bahay.
Magkatabing naupo sina Jesus at Simong Pariseo. Sige mga bata, umalis na kayo. Narinig nyo? Alis! Napakapilyo ng mga batang yan. Umupo na silang lahat at naghintay ng pagkain. Anong ginagawa niya rito? Isang babaeng makasalanan ang pumasok sa silid at may dalang pabango. Nabalitaan kasi niyang naroon si Jesus at kumakain. Anong ginagawa niya? Nagmamadaling lumapit kay Jesus ang babae. Binasa niya ng luha ang mga paa ni Jesus at pinatuyo niya ito sa pamamagitan ng buhok. Hinalikan din ng babae ang mga paa ni Jesus, kaya't naisip ni Simon, kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Binuksan ng babae ang pabango at ibinuhos sa paa ni Jesus bilang pagsamba. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi, Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga paa ko. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. At sinabi ni Jesus sa babae, Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang payapa. Nagpunta sa Galilea ang mga mangingisda at mga ngalakal upang makinig kay Jesus. Naroon din ang mga magsasaka. Alam nilang ang pag-ani ay hindi tiyak. Dahil dito, nagturo si Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos. May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tig-100. Tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa kahulugan ng talinghaga na kanyang itinuro. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Alam ng mga nakikinig ang tinutukoy ni Jesus. Isang magsasakang naghahasik at isang alipin ng pamilya na nag-aararo. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap
at nagbunga. Binigyan din ni Jesus ang areling ito sa pamamagitan ng isa pang karaniwang pangyayari sa Galilea. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Guro, patnubayan mo kami. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa, at ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, kasama ni Jesus sa bangka ang ilan sa mga alagad. Sila ay tatawid sa kabilang ibayo ng lawa na kung minsan ay mapanganib. Mukhang babagyo. Parang malakas yan ah! Bilisan niyo! Dumating ang malakas na bagyo at halos tumaob ang kanilang bangka. Ngunit natutulog si Jesus. Guro! Guro! Malalaki ang alon! Mamamatay kami! Jesus! Malulunod kami! Tulungan mo kami! Tumayo si Jesus. Inutusan ang hangin at ang alon at tumigil ang bagyo. Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? Pagtigil ng bagyo, nagpatuloy silang papuntang Gadara. Isang matarik na baybayin ang nakita nila nang malapit na sila sa pampang. Natanaw din nila sa di kalayuan ng isang kawan ng mga baboy. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking nakahubad at sinasapian ng mga demonyo. Nagpaterepa ito sa harapan ni Jesus. Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo akong bahirapan. Sino ka? Leon. Panginoon, mawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kailaliman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Inutusan ni Jesus ang mga demonyo na pumasok sa mga baboy. Sumunod sila at nagtakbuhan ang mga baboy papunta sa bangin. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! Balik! Nahulog sa bangin ang mga baboy at nalunod sa dagat. Nagalit ang mga tagapag-alaga ng mga ito. Umalis ka rito sa lamang pero iwan mo kami! Umalis ka sa lugar na to! Layas! Lumayas ka! Ang sinapian naman ng demonyo ay nakadamit na ng maayos at nakaupo sa paanan ni Jesus. Malaya at payapa na siya. Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ganoon nga ang ginawa ng lalaki. Kahit saan siya magpunta sa Gadara, paulit-ulit niyang sinasabi kung paano siya pinalaya ni Jesus at kung paano nabago ang kanyang buhay. Sa Capernaum, malapit sa lawa ng Galilea, naroon ang mga taong handang makinig kay Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos. Nang biglang lumapit si Jairo, siya ang pinuno ng sinagoga ng mga Hudyo.
kung saan sila sumasamba. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Iniwan ni Jesus ang mga tao at sumama kay Jairo. Sa daan ay sinalubong sila ng isang kaibigan. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya gagaling. Napanatag si Jairo sa sinabi ni Jesus at nagpatuloy sila. Mayroon ng mga nagiiyakan sa bahay ni Jairo. Ngunit pagpasok nila, pinaalis ni Jesus ang mga tao maliban sa mga magulang ng bata at sa 3 alagad. Nakita nilang nakahiga ang bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Huwag kang umiyak. Di siya patay, natutulog lang. Anak, bangon. Dumilat ang bata at saka umupo. Magaling na siya. Bumabangon siya! Ang anak ko! Buhay siya! Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo hanggang sa paglubog ng araw sa mga burol ng Galilea. Ngunit hindi pa rin umaalis ang libo-libong taong nakikinig. Guro, paalisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sinabihan ni Jesus ang mga alagad na paupuin ang mga tao ng 50 at siya ay nanalangin. Sambahin ka, O Panginoong Diyos at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Pinagpira-piraso ni Jesus ang mga tinapay at isda at ipinamigay ng mga alagad sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Ang mga lalaki ay may 5,000, iba pa ang mga babae at mga bata. Himala! Himala! Katakataka! Tinipon ng mga alagad ni Jesus ang lahat ng sumobra at nakaipon sila ng 12 basket. Isang araw, matapos manalangin, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sino ako ayon sa mga tao? Si Pedro ang sumagot para sa mga alagad. Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. Ipinagpauna na ni Jesus na siya'y mamamatay sa krus. Ipinangako niyang mabubuhay siyang muli sa 3 araw, ngunit hindi ito maunawaan ng mga alagad. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panay ang lingon ay di dapat maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan nito. At ang nawalan nito, dahil sa akin,
ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang mga himalang ginawa ni Jesus ay nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Ayon sa kanyang mga alagad, siya ang Mesyas, ang hinirang ng Diyos. Isang hapon, isinama ni Jesus ang mga alagad sa paanan ng bundok Hermon. Ngunit pumili siya ng 3, sina Pedro, Santiago at Juan, upang makasama sa pananalangin sa bundok. Ang hirap umakyat. Napagod ako. Ako rin. Napagod ako. Nakatulog ang 3, samantalang nananalangin si Jesus. Nagliwanag ang kanyang muka at naging puting-puti ang damit niya. Pedro, anong nangyayari? Nagising ang mga alagad at nakita nilang nakikipag-usap si Jesus kina Moises at Elias. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Nang paalis na sila, sinabi ni Pedro, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Biglang natakpan na makapal na ulap ang bundok at narinig ng mga alagad ang isang tinig. Siya ang aking anak na aking pinili. Pakinggan ninyo siya. Pagkatapos nito, binalikan nila ang mga alagad. Isang grupo ng mga tao ang nakapaligid sa isang batang sinasapian ng demonyo. Padating na siya! Tingnan niyo! Guro! Guro! Mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kaysa isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin mo siya rito. Pinapangisay ng demonyo ang bata. Inutusan ni Jesus na umalis ang demonyo at agad namang gumaling ang bata. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Samahan niyo kaming muli para sa ikatlong bahagi ng ating TWR Philippines Drama Special. Ang buhay ni Jesus. Panginoon ay punihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay punihin, ngalan niya'y dakilain. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung kayo ay natuwa at napagpala sa aming programa, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe sa amin. Mag-text lang o tumawag sa 0920-594-1049. Ito ay 0920-594-1049. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ang may likha.